This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Naranasan na ba nating gumawa ng mabuti pero parang walang nakakakita? O kaya naman, nakaramdam ka ng pagod sa paulit-ulit na paglilingkod at sakripisyo. Sa panahon natin ngayon, madalas hinahanap ang instant reward. Pero sinasabi sa atin ng Ama natin sa langit, sa Doktrina at Mga Tipan, section 64, verse 43 o verse 33, na huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Ikaw, ako at tayo, lahat tayo ay bahagi ng kanyang dakilang gawain. Ang puso ay sumisimbolo ng pagmamahal at katapatan. Kaya ng sabi ni Elder Hallstrom, kapag may pagmamahal tayo sa Diyos, hindi mabigat ang maglingkod. Ang pagkakaroon naman ng may pagkukusang isipan ay nangangahulugang ginagawa natin ang kanyang gawain ng buong puo. Hindi napipilitan, kundi kusang loob na may pananampalataya. Sa modernong panahon ngayon, kapag tila walang saysay ang kabutihang ginagawa mo, ipagpatuloy mo. Maliliit man ang ating ginagawa, ito'y mahalaga sa mata ng Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa ating Ama sa Langit na hindi niya tinitingnan ang laki ng ating ginagawa, kundi ang laman ng ating puso. Alam ko na habang ginagawa natin ang mabuti ng may pag-ibig at pagkukusa, tayo ay pagpapalain ng ating Ama sa Langit. My dear brothers and sisters, magandang hapon sa inyong lahat. Hapon na po tayo nakagawa kasi po may trabaho po tayo, may pasok. Ginagawa ko po, nananalangin po ako parati na ibigyan po ako ng ating Ama sa Langit ng sapat na lakas na mapagtagumpayan ko po ang kahinaan ko sa pisikal. Especially po tayo napapagod bilang tao. Pero ako po ay nagpapasalamat na parati yung sinasabi sa aking sarili na magtatrabaho ko sa aking boss. Yun. Sino yung boss ko? Yun ang ating Ama sa Langit. Dahil po isa pong karangalan na maglingkod sa inyo, isa pong karangalan na maglingkod sa ating Ama sa Langit. Kasi po pag ginagawa ko po yan, pinapalakas ko po yung aking spiritual na aspeto sa buhay. Sabi nga sa Colossus chapter 3 verse 23, at anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Pag gumawa pa tayo ng isang mga bagay na mabuti, gawin po natin ito para sa Panginoon. Hindi po para na ipakita sa mga tao yung ginagawa natin. Handaan po natin na yung paggawa ng mabuti at paglilingkod sa Kanya, isa pong pribilehiyo. At isa pong pribilehiyo na ipakita natin sa ating Ama sa Langit, ang ating pagmamahal, ang ating devotion at ang ating commitment sa Kanya. Sa Roma chapter 12, verse 11, sinabi dito, huwag kayong maging tamad sa inyong sipag, maging masigasig kayo sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Nagustuhan ko po yung salitang ito kasi sabi ko nga ng Monday hanggang Wednesday dahil po ako po yung nagtuturo sa senior high school bago po yung curriculum. And nanibago po ako sa pabalik-balik ng mga meetings, mga schedule na hindi nagkakasunod-sunod. So talagang pagod po mentally and physically. Pero sabi ko sa sarili ko na huwag ako maging tamad. Lalo na po ngayon na kami po maglilingkod bilang senior service missionary sa amin po na ward or stake or sa iba pang mga stake. Kasi po minsanan lang po ito. Binigyan po tayo ng ating Ama sa Langit sa atin ng responsibilidad. Ibig sabihin po, naniniwala siya sa atin. He trusted us sa calling na ito. At gusto ko po na somehow, maging proud po yung aking Ama sa Langit sa akin. At alam ko na proud po siya. Yung feeling ko lang po na parang sana maging effective ako at gagawin ko po yung lahat. Ayan po. Alam ko na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Maglingkod po tayo ng buong puso sa Kanya. Sabi ko nga sa coordinator namin na si elder and sister, no, na-assign na leader namin dito. Parang sila yung zone leader sa mga senior service missionaries. Sabi ko sa kanila na if God will
asked me to stop working and mag full time na maglingkod sa Kanya, why not? No, kasi alam ko na hindi ako pagpapabayaan ng Panginoon. At alam ko na doon ko makikita, no, kung naramdaman ko yung kaligayahan ngayon nasa 80%, sobra pa 100 pa yung mararamdaman namin, no, pag ganun yung mangyari. So wag po nating tanggi yung mga blessing na dumarating sa atin, particularly po yung paglilingkod at yung ating calling na ibinigay. At alam ko po na biyaya ito para sa atin. Lahat pong ito ay aking iniiwan na may pagmamahal at may invitation sa ating lahat na nitong week na to, maghanap po tayo ng ways para makapaglingkod. Kausapin po natin yung ating bishop or ating branch president na tanungin natin kung paano tayo makapaglingkod sa ating ward at sa ating branch. Alam ko, promise blessing ng Panginoon na pagpapalain po tayo ng ating Ama sa langit sa atin. Lahat pong ito ay aking iniiwan sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesu Kristo. Amen.